Ayan. Alright. So, pwede bang kung may mga dalaking ballpen, pwede palabas ng ballpen. May papasa si Ma'am Stella natin na paper. Ayan. Ano na yan? Paper roll na yan. Na divide na yan. Okay, get yung running nyo and then pasa-pasa na lang. Okay. May kailangan tayong gawin at sagutan ngayong gabing ito. Madali lang naman to. Okay. Yung mga walang ballpen, meron tayong colored pencil dyan na naka-prepare. Okay, yan. Yung mga galing sa school, may ballpen silang dala. Yung mga nakauwi na, wala silang dala, may colored pencil tayo siya. Piliin nyo na lang kung ano yung gusto ninyong kulay. Ayan. Okay. Okay, yan, dalawa na lang. Wala namang mali at saka tama dito. Lahat ng sagot nyo mamaya ay nasa sa inyo na yan kung saan niyo siya ilalagay. Okay? Kayo nang bahalang magja-judge kung saan niyo siya ilalagay. Okay? Yan. So habang nag-distribute si Ate Stella, yan, si Ma'am Stella ng papers, ako nga pala si Ate Jebs. Nagtrabaho ko sa NCNP ISAP for 3 years and natutunan kong mahalin ang mga estudyante. Pero dito tayo tinawag ng Panginoon kaya nilalakaran natin yung plano ng Lord sa ating buhay. Kasi wala naman tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Yan, okay. So ngayon, since may mga hawak na kayong papel, pwede maglagay kayo ng circle sa gitna. Sample. Huwag niyong i-occupy lahat. Yan po lang. Okay? Madali lang, di ba? Step by step tayo. Okay? Kung ayaw ng circle, pwedeng square. Kung ayaw ng square, pwedeng heart. Kung ayaw ng heart, rectangle. Octagon. Bahala kayo anong favorite shape ninyo as long as kasya yung pangalan ninyo. Put your name in the middle. Yan. Naka-draw na kayo ng favorite shape ninyo. Lagay niyo yung pangalan ninyo sa gitna. Ha? Kahit nickname lang. Kagaya ko nickname lang. Jebs. Yan. Mabantot man sa inyong pandinig, maganda naman sa inyong paningin. Yes! Naman, di ba? Yan. Ang tagline ko yan. Okay. After yan, maglagay tayo ng hindi ko alam kung anong subject ko pero applicable naman sa maraming subject to. Maglagay tayo ng 3 linya. Okay? 3 linya. Tapos dun sa 3 linya, pwede ninyong isulat, mag-drawing ulit kayo ng shape na gusto ninyo. Okay? Sasabayan ko kayo. Kahit anong shape. Tapos, ayan. Ako, drawing ko, square, heart, and triangle. Okay. Ngayon, next. Tapos na ba? Hindi pa? Sige. Okay. Pagkatapos na, pencils up. Okay. Pencils up pagtapos na. Konti pa lang, kalahati. Wala pang kalahati ang nakakatapos. Kasi may hirap na ata ng shape na dinodrawing ninyo ay. Anong shape niyo? Baka naman hexagon, mga ganyan, ilang-sided. Pentagon, mga ganyan na. Ang hihirap ng shape na drawing ninyo. Okay? Tapos na lahat, pencils up, ball pens up, colored pencils up. Okay. Pagtapos na, dyan sa mga drawing yung shape, magsulat kayo ng 3 tao
na pinaka nag-iimpluwensya sa'yo? Pinaka nag-iimpluwensya sa'yo. Magsulat kayo ng tag-isang pangalan ng tao. Isa dito, isa dito, isa dito. Tatlong pangalan ng tao na pinaka nag-iimpluwensya sa'yo. Or kung hindi naman pinaka nag-iimpluwensya, pinaka-close mo. Yan, piliin mo. Kahit sino yan, pwedeng best friend, pwedeng classmate, pwedeng cousin, kaibigan or kapatid, online friend, influencer, social media, vloggers, mga ganyan. Social media actors, artista, nanay mo, tatay mo. Sige. Sulat na, sulat din ako. Okay, sabayan ko kayo. Okay. Okay na? Tapos na? Kung tapos na, itaas yung papel. Yan. Taas yung papel ng tapos na. Okay? Taas yung papel. Ah, konti pa lang. Sige. Iniisip pa nila kung sino yung mga tao na to. Yan. Ito yung mga tao na hindi mo din sila nakakausap, pero madalas nilang impluwensyahan yung buhay mo. Kasi ina-admire mo sila, idol mo sila, pina-follow mo yung Instagram, Facebook, Twitter, ano pa meron? TikTok account nila, lahat ng account nila ay pina-follow mo. Oh. Yan. Okay na? Okay na. Ayan. Okay na. Papers up kung tapos na. Diba? Mahirap ba yung ano natin? Quiz natin? Ayan. Ang hirap pag-isip ng mga tao, no? Okay. Sige. Meron tayong sasagutan. Diyan sa tatlong categories or people, persons na nandyan na nakasulat sa papel na yan, bawat tanong ko, yes or no lang yung sagot. Sa tabi ng pangalan nila. Around the shape. Na-occupy ba lahat? Yes, kita nyo na lang. There will be 12 questions. So, ibig sabihin, bawat square niya o bawat pangalan, meron dapat tig-anim, anim, yes or no. Dapat may 12 siya na yes or no. May 12 din dito na yes or no, may 12 dito na yes or no. For example, first question, meron ba siyang aso? O, so, may aso ba si Marlene? May aso ba si John? May aso ba si Gabriel? Yun. Yes. Sulat ko lang as fast as letter Y. Okay? Letter Y. Kahit hindi buong letter. Okay? Gets na? Gets? Okay. Yan. First question. Yang tao ba na yan is encouraging you to pray? Do they help you or encourage you to pray? Yang tatlong tao ba na yan? Lagyan mo lang Y or N. Okay? Question number 1. Do they encourage you to pray? Y or N? Yes or no? Okay? Ano? Ine-encourage ka ba niya na magdasal? Okay? Yang tatlong tao na yan. Okay? Hinihikaya. Ang hirap Tagalogin no? Next question. Do they help you grow spiritually? Do they help you grow spiritually? Yes or no? Y or S? Do they help you grow spiritually? So dapat may tagdadalawang sagot na dyan sa bawat pangalan. Okay? Okay na? Next answer. Next question. Do they encourage you to make wise or godly decision? Do they encourage you to make wise? Yung tipong hindi ka mapapahamak.
or godly decision? Yes or no? Yeah. Okay. Kaya pa? May space pa? Kaya pa. Number 4 question. Do they talk about God during your conversation or pastime? Do they talk about God during your conversation or pastime? Yung tipo parang bigla niya lang nababanggit si Lord, na i-insert niya si God sa buhay niya, sa pag-uusap ninyong dalawa. Do they talk about God during conversation, pastime? Okay? Number 5. Number 5 question. Number 5 question. Ito, hindi natin sure to ha. Hindi natin sure. Number 5 question. Bihira kasi sa mga taong gagawa nito. Do they encourage you to honor or respect your parents? Do they encourage you to honor or give respect to your parents? O kaya naman sinasabi niya sa'yo, kuya mo na yung nanay mo, wala talagang kwenta yung nanay mo. Kukumporme lang yung sinasabi ng nanay mo sa'yo. Ang higpit-higpit ng nanay mo. O kaya naman sinasabi niya, intindihin mo na lang kasi ayaw kang mapahamak ng nanay at tatay mo. Kaya respetuhin mo siya. Oh, okay. Next question. Anong number na? 6. Okay, number 6. Are they willing to help and support you when you are discouraged? Are they willing to help or support you when you are discouraged? O kaya naman, kaya mo na yun. May problema na naman. Lagi na lang yung may problema, yung kaibigan natin na yan. Lagi na lang puro problema na yung binibigay niya sa akin. Sawang-sawa na kung pakinggan yung kaibigan natin na yan. Okay? Tapos na? Ayan. Are they willing to help and support you when you feel discouraged? Next. Next question. Do they encourage you to study hard or do your best in school? O kaya naman pinapakopya ka lang niya? O ito na best, sa'yo na yung sagot ko. O kaya naman hindi best, tuturuan kita, halika dito. Do they encourage you to study hard and to do your best in school? Alin siya doon? Yes or no? Sige. Okay. Next, number 7. Do they correct or stop you when you are about to make bad decision? Parang gusto kong mag-cutting classes. Uy, halika, sige, samahan kita. Wala. Do they correct or stop you when you are about to make a bad decision? Uy, huwag kayo mag-cutting classes. Masama yan. Mag-quiz din tayo next week. Yan. Next question. Second to the last. 10 lang ang question natin. Second to the last. Do they motivate you to attend church or participate in any church activities? Do they motivate you to attend church or participate in any church activities? Yan. Ini-invite ka ba nila na pumunta sa mga ganitong klaseng gawain? Yan. Fellowshipping, pagkilala sa iba't ibang mga kabataan. Okay. And lastly, last question. Do they influence you to live a life that pleases, that honors God? Do they influence you to live a life that pleases or honors God? Yan. Do they influence you to live a life that pleases or honors God? Okay. Pagkatapos niyan, bilangin ninyo yung yes.
For example, bilangin mo yung yes kay Marlene. Okay, nakuha ni Marlene sa akin is 7/10. Okay, sulat niyo yung yes niya. Yung yes lang bilangin niyo, huwag isama yung no. Okay? Go! Bigyan kayo 1 minute. Bilangin niyo, i-check niyo yung sarili niyong sagot at bilangin niyo kung ilan naka-yes yung tao na yan dyan sa'yo. May iba 2 lang, 3 lang, gano'n. Sige, skoran ninyo at bilangin ninyo. Uy, grabe, may 11? Hanggang 10 lang yung question. Huwag nyo bawat tao, ang score, bawat tao, hindi all together, bulon-bulon, hindi. Okay? Per person. Okay, yan. Kukuha ko ng representative from the boys and representative from the girls. Okay? Yan. O, tanong ko na lang muna, may gusto bang mag-volunteer? Anyone? Any 2? Any 3? Any 4? Any 5? Walang gusto mag-volunteer? Boy or girl? Okay, wala. Since walang gusto mag-volunteer, I will call. Ganun ang teacher eh. Walang mag-volunteer, walang nag-raise ng hand, tatawag na lang siya. Okay. Dahil tinatakpan mo ang mukha mo, ay sige, akin nga yung attendance. Dito tayo magbase. Sige, tingnan na lang mag-mini, may mo na lang ako dito. Okay. May tatawagin na sana ako, tinatakpan niya yung mukha niya eh. Okay. Number 21 siya dito. Number 21 siya sa attendance. Rayville Felix Angela. Kanina kapag gustong i-volunteer ng katabi mo, halika na dito, tayo ka dito sa tabi ko, kuya. And then sa babae naman, kuha tayo sa number 36. Si Lady Angel. Ano to? Angela or Angel? Lady paano ba ito i-pronounce? Angel. Yung spelling lang talaga yung double L at saka E. Trinidad. Okay, halika kayo. I-check natin yung papers nila. Hindi ko na babasahin kung sino. Sa kanila na lang yung secret na lang nila kung sino yung mga taong ito. Pero gusto ko lang malaman kung ilan yung naging score ng mga taong ito sa buhay nila. Sige, lagay mo nga dito ating ko. Wow! Guys, akalain niyo may 10/10 siya. Dalawang 10/10 niya. I-reveal mo ba? Yung 10/10 niya na dalawa? Ay, pwede ito? 10 lahat? 10 lahat! Okay. Sige. Pwede naman natin i-reveal kasi mataas naman yung mga scores. So si Felix, merong 3 influencers sa buhay niya. Nasa heart, I see si mother ko po, which is si Yoli po. si Mother. Mother Yoli. Pangalawa, nasa square. This is my friend po from Batangas, which is taga doon po talaga ako. And yung friend ko yun is si Renel po. Renel, nasa Batangas siya. Okay. Pero lahat ng question ko, yes talaga ang wow. And lastly, sa kanyang oblong ba to? Oblong! Oblong shape. Okay, si Ma'am Stella. Ma'am Stella, 10/10. Malakpakan naman natin. May mga mabubuti siyang kaibigan sa kanyang paligid. Thank you, Kuya Felix. Ayan. Si Ate Angel. Kakaiba yung spelling ng Angel niya eh. Okay? Si Ate Angel. Ate Angel, yung sa first box mo ay si Jean from BTS. yan, si Jean from BTS. ano yung BTS? Ay, K-pop group. Okay, so ito, hindi mo pa na-meet. Hindi niya pa na-meet. Okay. Sige. Next natin is si Papa Ronald. Okay. Next natin sa box is ayaw niyang lumayo. si Mama ko. Si Mama Jovelyn. Jovelyn? Ay, medyo magkapangalan kami Si Mama nakakuha ng score na 10/10. Si Papa nakakuha ng score na 10/10.
N. Pero parang dito may something mali. Ito ba talaga? Kasi may dalawang N. Ako nakita. Ilan yung score ni Jean? 9. 9. Okay. So kahit di mo pa namimit si Jean, she, babae ba to? Lalaki. He is already influencing you a lot. Okay. Okay. Thank you, Angel. Okay. Thank you, thank you. Sino dito ang merong medyo kasang-awa ng mga scores? Halika, halika. Halika, ang tawag dito? Asha. Halika, Asha. Ayan. Si Lebron din, may, kamusta scores mo dyan sa paligid mo? 10 daw. Ayan. Si Asha. Ayan. Uy, wag na natin sabihin yung pangalan. Pero may mga close friends siya dito na nilagay. Friends mo lahat to? Friends lang sila? Ano? Kapatid. Then, friend. Okay. Ang pinakamataas na score ni Asha sa isang friend niya ay 7. At ang pinakamababang score niya dun sa dalawa ay 2. Kapatid at saka friend. Okay? Ala, Asha, may mga, kailangan nating palitan yung group of friends ni Asha. Ayan, sige Asha, thank you so much. Okay, thank you. Palakpakan natin yung mga volunteers natin dito na tinawag ko. Volunteers? Pero tinawag? Okay, yan. So, ang pag-usapan natin ngayon ay, it's all about okay, choosing. Pakibasa nga. Okay, tignan mo ulit yung papel mo. Tignan mo ulit yung papel mo. Ayan. Sa tingin mo, yung mga taong nakasulat dyan sa papel mo na yan, is the right crowd for you? Yes. Right people for you? Yes. Right friends for you? Right influence for you? Yes. Okay, sige. Galing ka lang sumagot, puro yes. Okay. Basahin natin itong Proverbs chapter 13 verse 20. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Keep company with the wise, and you will become wise. If you make friends with stupid people, you will be ruined. Oh, uy, grabe no, good news version yan. Nasa Bible yan. Wala akong binago na salita dyan. Kinuha, kinapi-paste ko yan sa Bible. Makikita niyo dito, kung i-analyze natin itong verse na to, sabi niya, if you are with the wise, you will become wise. But if you make friends with stupid, ulitin ko, stupid. Other term, foolish. Other term, wicked. People, you will be, ano daw mangyayari sa'yo? Ruin. Masisira ka. Okay? Masisira ka. Sino na dito may kaibigan na dahil sa kaibigan niya napahamak siya? Okay. Thank you for being honest. And to ask you, with an honest question, hindi na pipilitan. Pag yung kaibigan mo napahamak ka ng isang beses, lalapitan mo pa, papatawarin mo, kakaibiganin mo ulit. Pero pag paulit-ulit ka niya ng pinahamak, lalapitan mo pa ba't kakaibiganin mo pa ba? Hanggang makulong ka? Di ba? You will be ruined. Your life will be ruined. Sasamahan mo pa ba siya? Hanggang ikapahamak at ikasira na ng future mo? Anyone? Sinong sasama sa ganong klaseng kaibigan? Meron pa ba? Yung future mo, sira dahil sa kaibigan mo, hindi dahil sa kagagawan mo. Oh. Tignan mo nga yung katabi mo. Titigan mo nga yan kung makakasira ba yan ng kinabukasan mo. Paki-evaluate nga. Feeling ko naman hindi, kasi nandito siya sa loob ng church. Okay? Nakasama mo siya dito, ibig sabihin may pag-asa. Okay? May maging pagbabago.
Eto, basahin natin. One of the most powerful influences in a young person's life is friendship. Everything, it may be good or bad, right or wrong, can start with simple friendship. Alam niyo ba, ewan ko, pero alam ko namang alam niyo lahat to. Yung nagalap na barilan, alam niyo yun. Meron akong attorney na napanood na in-expose niya yung group chat ng mga magkakaibigan na ito. At ang laman ng group chat ng mga magkakaibigan na to is about gun. Is about minority na hindi naman makukulong. Okay? Yung pinag-uusapan nila doon, kahit na daw, may marilis sila, kahit na daw, mahanapan sila ng weapon, kahit na daw anong gawin nila na kasamaan, hindi naman sila makukulong kasi minors sila. Yun yung usapan nila sa GC. Yun yung impluensya na tumatak sa bawat isang nandun sa GC. Kaya ang nangyari, sinakyan ng demonyo at maraming sugatan at may namatay pa. See? Ha? Di ba? O ngayon, tanong ko sa inyo, anong klaseng pag-uusap meron kayo sa GC? Wala kayong GC. Ha? For schools lang. Pero wala kayong GC ng mga friends mo. Sa ibang mga may GC ng friends, anong klaseng pag-uusap meron kayo ng mga friends nyo sa GC? Ha? Online games. Tapos mamaya mapupunta pa sa sugal. Diba? Ayan. Alam nyo ba, yung buhay ng isang tao na magiging maganda, one influence is friend. At yung buhay ng tao na mapapahamak, one influence is friend. Ilan kaya sa kaibigan mo ang magpapahamak sa'yo? At ilan kaya sa kaibigan mo ang magliligtas sa'yo? Ay, sweet. Ngayon lang ba yan? Ganyan? Ngayon lang ba? May payakap-yakap pa no? Oh, yun ang tanong. Ilan sa kaibigan mo ang magpapahamak sa'yo at ilan sa kaibigan mo ang magliligtas sa'yo? Alam niyo, may group of friends din ako nung ako'y elementary. Nung elementary ko, hanggang high school, group of friends kami. Hanggang nag-college, group of friends kami. Pero alam niyo, yung mga kaibigan ko na ito, bago pa sila ikasal, buntis na sila. They are in the group of friends that I have. At alam niyo, lagi sinasabi sa akin ng mama ko, layuan mo sila! Layuan mo sila! Kasi mapapahamak ka. Isa-isa, nabuntis. Isa-isa, yung iba, nag-stop pa sa pag-aaral. Kasi nga nabuntis. Hindi na nakapagtuloy na mag-aral. Nakatapos lang siya ng pag-aaral nung malalaki na yung anak niya. Diba? Masakit sa loob yun, na makikita mo yung mga kaibigan mo na papahamak ang buhay. And what I did is I prayed for them. I prayed for them. Since hindi naman ako napapahamak, ako kasi since baby ko, since birth, Christian ako, anak ako ng pastors. Mama ko pastor, papa ko pastor. And I believe I stood with my right. I prayed for them. And praise God. Yung isa kong friend, nakakilala kay Lord, Christian siya sa ibang church. Yung dalawa kong friend, kasama ko dito sa church. I prayed for them. And isa ako sa mga friend nila na nagligtas sa kanila. Ngayon, glory to God, thankful sila sa akin. Sa akin sila tumatakbo whenever
whenever they have problems. Sa akin sila tumatakbo. Di ba? Kaya ngayon, makikita natin sa ating mga buhay kung anong klaseng friends meron tayo. Yan. Pag we are choosing friends, tandaan natin ito, number 1, friends will shape our destiny. Friends, your friend will shape your destiny. Bad company corrupts good character. Kahit gaano pa kabait ang isang tao, kahit gaano pa napalaki ng magulang ng tama ang isang bata, pag na-influensyahan na ng masamang kaibigan, magkakasungay na yan. Pag uwi ng bahay, may sungay na. Labas ng bahay, walang sungay. Pero pag uwi, may sungay na. Why? Nagkulang ba ang parents? Hindi. It's because of the influence that he or she is getting from his friends. Lumabas ka sa bahay ninyong walang sungay. Ngayon ba, kamusta? Kapain mo nga. Baka may tumutubo na dyan. Ha? Yung katabi mo, kapain mo. Baka may bumubukol na dyan. Huwag nyo namang ala, Ate Jeff, nasa gitna yung bukol. Unicorn pala. Naging unicorn. Ayan. Okay? Kasi kahit gaano kaganda ng kamatis, pag hinalo mo sa bulok na kamatis, ilang araw lang, mabubulok na din si magandang kamatis. Kaya huwag mong ihalo yung sarili mo sa mga bulok. Nakakatawa, no? Huwag mong ihalo yung sarili mo sa mga bulok, kasi mabubulok ka din. Huwag mong ihalo yung sarili mo sa masasama, kasi sasama ka din. Diba? Sa tingin nyo ba hindi nagsisisi ngayon yung mga kabataan na ng baril? Sa tingin nyo ba hindi sila nagsisisi ngayon? Nagsisisi na yung mga yun. Siguro sabi nila, bakit nangyari to sa atin? Diba? Nakakatawa siya, funny. Pero, nakakalungkot, nakaka-distract. Kasi, kahit sino pala, pwedeng ma-influensyahan ng mga maling barkada. Diba? Yan. Yan ang tandaan natin. Okay? Number 2, kailangan natin tandaan, choose your companions carefully. Kasi alam niyo bakit? Bakit natin kailangan piliin ang mga makakasama natin, mga magiging kaibigan natin, bakit natin kailangan piliin sila? Bakit nga ba? O kanina ko pa sinasabi ito, bakit natin kailangan piliin yung mga magiging kaibigan natin? Si ate, bakit mo kailangan piliin yung magiging kaibigan? Para po maiwasan ng mga bad sides po nila. Para din po mapasunod po tayo sa mga good people po to follow God. Ayan. Para palampakan natin si ate. Para maiwasan yung mga bad people, mga bad sides. Kung nakita mo ng masama, okay, for example, nakita mo isang tao, merong kawet sa harap niya. May kawet sa harap niya, ha? Tapos matatapakan niya, sasadyain niya na tatapakan yung kawet. Anong gagawin mo? Uy, wait friend, dalawa tayo tatapak. Ganun bang gagawin mo? Ha? Ha? Anong gagawin mo? Friend, hintayin mo, pahawakan ko, tapakan mo. Di ba? Anong gagawin mo? Ganun bang gagawin mo? Anong gagawin mo? Pagtawanan. Sige, pagtawanan. Igalat mo na lang siya. Ha? Di ba? Kung mabuti kang kaibigan, syempre pigilan mo siya. Diba? Pero kung kaibigan ka na walang kwenta, tatawanan mo talaga siya. Diba? Yung mga ganong klaseng tao, nasasadyain na nila na madumihan, maputikan, masaktan,
mapariwara yung buhay. Sasama ka pa ba sa mga ganong klaseng tao? Di ba? Hindi na. Sabi mo sa katabi mo, hindi na. Wag na. Di ba? Wag na natin silang samahan. Di ba? Kasi mapapahamak lang tayo. Si Jesus nga mismo, si Jesus namili siya ng 12 disciples niya. Okay? And sabi niya, I have chosen you to be with me. Pwede pala tayong mamili ng good friends. Walang bayad. Alam niyo ako, meron akong kaibigan ng college ko. Ang talino niya. Sobrang talino niya. At lagi akong dumidikit sa kanya. Nililibre ko siya. Kasi gusto ko din mahawa sa katalinuhan niya, pero hindi mo ako nangongopya sa kanya. Sabay kami nagre-review. Pag wala siyang makain, bibigyan ko siya ng pagkain, nilibre ko siya. Kasi gusto kong mahigop yung talino na meron siya. Alam niyo ba, nag-7th place siya sa regional top-notcher ng board exam. Diba? Oh, ako naman nakapasa naman ako. Diba? Ganon si Lord eh. Kung makikita natin na sumasama tayo sa mga mabubuting tao, sa mga taong magbibigay ng katalinuhan sa atin, i-honor din ng Panginoon yung puso natin. Yan. Alam niyo kayo, sa totoo lang, ngayon pinagtatawanan nyo yan, pero balang araw marirealize ninyo, ay sana hindi na lang pala ako sumama sa mga tao. Pahamak na buhay ko. Kasi, laging nasa huli ang pagsisisi. Diba? Laging nasa huli ang pagsisisi. Sino dito nagsisi na sa unahan? Meron na ba? Meron na ba nagsisi sa unahan? Paano magsisi sa unahan? Lord, patawarin mo ko, tatalon ako sa building. Nagsisisi na ako kaagad. Pwede ba yun? Diba? Hindi, diba? Kaya ang mga kaibigan o mga tao sa paligid natin, either they will pull us closer to God, push us closer to God, or pull us away from God. It's up to you to choose. Okay? Dito po, sa church, dito sa YAFC, wala pang napahamak dito. Noon, kabataan lang. Ngayon, lawyer na. Ngayon, engineer na. Ngayon, teachers na. Ngayon, nurses na. They are all from YAFC. Because, yung sinamahan nila ay nasa tama. Kaya ngayon, mga professions nila, mga matataas na din. Kasi nagsimula sila sa tamang mga kasama. Okay? Kaya kung may mga kasama ka na magpapahamak sa'yo, think twice, think thrice, think 4 times, 5 times kung itutuloy mo pa ba yan. Okay? You're happy now. But if you push through with bad influence, friends, you will be crying tomorrow. Believe me. You will be crying tomorrow. Yan ang masasabi ko sa inyo. Okay? Not everyone should have access in your inner circle. Ingatan mo buhay mo. Huwag mong ibigay lahat sa kaibigan mo. Huwag mong ipagkatiwala lahat sa kaibigan mo. Kasi pwede ka nilang sirain. Diba? So, sa ating secret lang to Secret lang natin dalawa to Kahit na mag-away tayo walang siraan Pero, once na may nangyari na, mag-uunahan na yan, magsiraan. Mag-uunahan na yan, magkalat ng mga sikretong malulupit. Lalo ngayon, ang bilis kumalat ng mga sikreto sa social media. One text away, nandyan na lahat. Pwede na nating ma-receive. Kahit fake news pa yan. Diba? Number 3, be the right friend. Diba? Nauna kayo yung testimony ko kanina Be the right friend. Sabi nga niya dito, people learn from one another just as iron sharpens iron. Kaya sa buhay natin, we will learn
friends. He is asking us to become one. The question is, are you a good friend? Okay? May nagsabi ng yes. Confident sila that they are good friends. Mayroon namang sumimangot at di nyo nakita kung sino yun, pero ako nakita ko. Sabi niya, if your answer is yes, very good. But if your answer is, are you a good friend? Meron pang time for you to become a good friend. Amen? May time pa para maging mabuti kang kaibigan. May time pa para maging maayos kang kaibigan. May time pa para maging godly influence friend ka. Diba? Yan. Kaya lagi nating tandaan. Sorry kung medyo maliliit. The friends we choose today can shape the direction of our lives tomorrow. God's word reminds us that walking with wise people makes us yun, nakasunod sila. While bad company can lead us away from His purpose. As young people, we must be intentional in choosing. Again, as young people, we must be intentional in choosing who encourage us to pray, grow in faith, and follow Christ. At the same time, God calls us to be the kind of friend who positively influences others. May we choose relationship that may we choose relationship that sabi mo nga sa katabi mo, choose a relationship that honors God. Yan. And help us become, sabay-sabay, and help us become, yan. Gusto ba natin ng good future? Ako ayoko. I don't like good future. I want the best. Good lang sa'yo. Nandiyan ka lang sa simula. Ako gusto ko the best to the highest. And if you want the best future, choose the best kind of people. Huwag lalapit sa mga bulok. Sabi mo sa katabi mo, huwag lalapit sa mga bulok. Okay? At higit sa lahat, payo ko sa inyo, last, huwag lalapit sa may mga sungay. Bakit? O, sige. Yung makakasagot ng specific answer na gusto kong mapalabas kung bakit huwag lalapit sa may sungay na kaibigan, bibigyan ko 200 pesos. Bakit hindi tayo dapat makipagkaibigan sa may mga sungay? Alam na natin na masama tong taong to. Alam na natin na bad influence tong taong to. Bakit? Lika. Try. Gusto ko yung specific yung nasa mismong brain cells ko. Lipat ko sa'yo. Okay. If we follow the bad persons po or friends po, pwede po tayo mag-drag away from God po. Okay, palakpan natin siya. Pwede tayong mag-drag away from God. Okay? Pwede, tama din naman. Kasi kapag ka nasa mali tayong tao, pwede naman tayong hilatin palayo kay Lord. Si ate, halika. Bakit tayo hindi dapat sumasama sa may mga, alam na natin, may sungay. May sungay na, halika. Pag na-influence po tayo, pag sumama po tayo sa mga friends po natin na bad influence, pwede po tayo ma-influence, tsaka maka-influence po ng tao at tsaka yun po yung magiging reason na bakit nalalayo tayo kayo. Okay, palapakan naman natin si ate. Yeah. Pwede tayong ma-influensyahan at pwede rin din daw tayong maka-influence. Wait lang, Jane. Nagbigyan natin lahat ang gustong sumagot. Para hindi masira yung relationship natin kayo. Okay, para hindi masira yung relationship natin ngayon. Nagkapalan si Kuya MJ. Si Kuya Walter. Walter ba tama ba? Walter.
Then sabi nga po sa lesson is, kapag sumasama ka daw po sa wise, is magiging wise ka. Pag sumama ka daw po sa bad person, magiging bad person ka. So, yung pagsama mo daw po sa may sungay is magkakasungay ka rin po. Oy, okay, thank you. Ayaw naman natin magkasungay, di ba? Okay, thank you. Okay, sige. Kuya Felix, tama ba, Felix? Okay. Well, for me po, from my experience po as a friendly student ka din po, from my experience in circle of friends po, there's one circle of friends na drug din po ko sa, sama-sama po. And nag-learn na tulad po na you should be specific of choosing friends because not everyone is friendly. They might be using you or they might be just be friends, not best friend. Ayun po yung tumatakbo sa akin, sabi ko, maybe God didn't give me the right person. There's a time that there will be a chance for a right person na kayang sumuporta sa akin and kaya rin makaunawa ko sa akin. Sige, thank you, Kuya Felix. May gusto pa ang sumagot? May gusto pa mag-try? Sige, si Ate Maya. Si Ate Maya, pero pag tama sagot nito, exempted na giveaway niyo na sa pinaka-closest yung sagot. Sige, Ate Maya. Try natin po si Ate Maya. Ano po, pag di ba may sungay, sumusuwag, so later on, baka pwede ka niya din suwagin kapag patuloy kayo sumama sa kanya. Kasi kung may sungay talaga siya, hindi yun matatanggal hanggat hindi siya mababali. Yun lang po. Okay. Alam mo natin si Ate Maya? Okay, dahil may nakakuha na ng sagot, si Ate Maya yun. Okay, but the closest is si Ate Felix. Okay? Kasi nabanggit niya na kapag may mga kaibigan ka daw, pwede ka lang nilang gamitin. Pwede na din natin ilapit sa term na yun. Okay? Manggagamit. Okay? Pero, ang pinaka-main reason natin, bakit dapat nilalayuan natin yung mga tao o mga kaibigan na alam na natin may sungay sila, kasi pag hindi mo sila nilayuan, balang araw, susuwagin ka nila. Backfighters yung mga yan. Ipapahamak ka nila at iiwanan ka nila sa ere. Gusto mo natin maiwan sa ere? Kaya piliin mo ng mabuti ngayon pa lang ang kaibigan mo. Sabi mo sa katabi mo, piliin mo ng mabuti yung kakaibigan mo. Ayan. Okay? Remember, the crowd you follow today can determine the future you will live for tomorrow. Ayan. And this is a reminder from the Lord tonight. Ayan. Kaya, ingatan natin ang ating mga sarili habang tayo ay pwede pang mag-ingat. Okay? Yan. So, ito lamang po ang salita ng Diyos sa gabi ito. To God be all the glory for everything. Okay?